Hindi talaga magdudulot ng katahimikan kapag hindi pinairal ang mga batas, lalo na ang ating saligang batas. Alam niyo bakit? Ang tinutukoy ko po ay itong mga, alam ba niyo, may mga sektor nang nag-i-schedule ng mga rally. Kung nagrally ang Iglesia ni Cristo at ang paniniwala ng iba ay pumabor kay Duterte o sa mga Duterte, okay? Dahil ayaw din nila ng impeachment. Ito, may grupo po na magrarally para hikayatin at sabihin sa pamahalaan at sa Kongreso, aksyonan ang impeachment complaint kasi yan ay naaayon sa saligang batas ang proseso. Katunayan, sa Sabado, yung mismong mga vlogger na mayroong paninindigan at paniniwala na dapat magkaroon ng impeachment ay magsisimula na sila magrally. Alauna ng hapon kung hindi ako nagkakamali dyan sa EDSA. Maliban dyan, may grupo din po ng mga gustong magrally anytime ngayong month na ito. O di ako nagkakamali at 30 yata o 31 ng month na ito. May gagawin uling rally. Rally ito ng mga sumusuporta sa impeachment naman. Huwag natin kalimutan na yung mga nag-file ng impeachment against Sara Duterte ay mga civil society group, marginalized sector, at kaparian, at mga abogado. Kasi malinaw nga naman sa saligang batas na ang impeachment process ay kailangan kapag ka mayroong betrayal of public trust na nakikita ang kahit sino against government official, especially yung mga impeachable official like Vice President. Yan po yung malinaw dyan. At dahil dyan, ito ang hindi magiging maganda na puro rally na lang. May nagrally na magraling pro-impeachment, may nagrally na anti-impeachment. So yung sinasabi nila na magkakawatak-watak ang Pilipino kapag ituloy ang impeachment, baligtad ang nangyari. Mas magkakawatak-watak ang Pilipino pag hindi sinunod ang saligang batas. Dahil merong opinyon ang Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment, ay kung ang Kongreso ay hindi susunod dyan sa kagustuhan ng saligang batas at susundin lang ang opinyon ng Pangulo, ay talagang hindi ho natin maiwasan na may mga sektor na magpapakita ng pwersa at magkakaroon ng mga rally. Kung puro rally na lang, ayan ang mangyayari bagong taon ngayon. Sabi nila yung rally dyan sa Luneta ay para sa kapayapaan. Pero ngayon ang mangyayari ay mukhang hindi kapayapaan, pagkakahati-hati ng Pilipino. Kasi napakasimple naman eh. Kung sinusunod nyo yung batas, ay di walang protesta. Di ba? Dahil hindi naman ho mahihirapan ng Kongreso ang gawin yan, yung trabaho nila. I-dismiss o ituloy ang impeachment base sa kanilang pagsusuri kung nasa tamang proseso at may ebidensya pa. Pero yung idedma, ibaliwala. Halos isang buwan na yung impeachment na ito na nakapile sa office ng Secretary General. Sabi nga nila kung anong bagal magsalita ng Secretary General ng Kongreso, ganon din kabagal umaksyon. Wow, parang personal yon, pero wala tayong magagawa. Ganon ang description eh. Diba kung yung madidinig sa mga interview si Velasco, ang bagal magsalita. Kaya tuloy ang description, kung anong bagal mong magsalita, yan din ang bagal mong gumalaw. Kasi ang tagal na sa iyo, opisina, ang impeachment ng marginalized sector at civil society, hindi mo ginagalaw. Hindi mo pinapadala sa office ng House Speaker para makalendar na yan at mapag-usapan sa Committee on Justice o kung ano man. Ayun po. So, hindi natin masisi kung yung mismo mga vlogger, political vlogger na sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay maghayag ng suporta this coming Saturday para kailang ipanawagan ang impeachment ay legal, ang impeachment ay dapat gawin, si Sara ay dapat ma-impeach. Yan ho ang kailang panawagan. May kanya-kanyang followers, subscribers, at viewers ang mga vlogger na yan. Kung ilan man ang dumating doon, pero hindi ho importante ang maramihan. Ang importante ay yung mensahe. Ang importante ay yung topic. Ang importante ay yung kanilang vision at dahilan kung bakit sila makikita-kita dyan sa EDSA.
sa Sabado para ma-impeach si Sara, para ituloy ang impeachment. Yan ay mga vlogger lang po yan. Mga vlogger po yan, pero yan mamamayan. Pag sinuporta ng taong bayan, karapatan yon. Maliban ho dun sa mga complainant na nagpaplano na rin. Ano ito, tapatan? Kung yung mga grupong nagrally anti-impeachment, may magraraling pro-impeachment. So ano na ito? Ito na yung nagpapakita na nabaliktad na ang sitwasyon sa kailang paniniwalang magkakawatak-watak ang Pilipino pagka nagkaroon ng impeachment. Ito, hindi pala. Lalo palang lalala pagka hindi nga sinunod ang saligang batas. Kasi ultimong kabataan, estudyante, o kahit na anong sektor, alam nila kung ano sinasabi ng 1987 Constitution. Nakapaloob talaga dyan ang impeachment. Kaya sana ilabas din ng mga anti-impeachment, ano ba ang kanilang kinatatakutan? Ano ba ang gusto nilang mangyari? Ano ba ang kanilang hawak at ano ba ang kanilang nakikita na maaaring magawa ng mga Duterte at mga followers ng mga Duterte kung bakit sila ay parang takot kahit isakripiso ang saligang batas basta hindi lang matuloy ang impeachment, gusto nilang gawin at ginawa na at gagawin pa. So ano ngayon ito? Nakakabahala, hindi ho biro ito. Kasi bagong taon dapat nagkakaisa. Ang solusyon at pagpapaunlad ng bansa ay pagkakaisa. Pero kung naghahati-hati dahil sa iso lang ng impeachment, ay masisira at mawawala ang focus ng mga naghahanap buhay at matitirong Pilipino. Kung meron delikadesa, dapat may nagre-resign. Pero ayaw mag-resign. Malayo sa mga opisyalis ng ibang mga bansa na anumang isyo pampolitikal at nasa sakripisyo na ang gobyerno at mamamayan, nagre-resign sila. Dito hindi. Lumalaban pa. Nagpe-press conference pa. Mataray pa. Yan ho yung malaking pagkakaiba. Kaya asahan na natin painit ng isyong ito. Pero ako po, wala akong kinakampihan dito kung hindi yung batas. Hindi kailangan maging abogado para malaman ang batas. Hindi kinakailangan maging professional para malaman ang batas. Kahit pangkaraniwang tao, alam nila na ang impeachment ay inuutos at nakapaloob sa 1987 Constitution o saligang batas. Bakit ayaw sundin? Bakit ayaw gumalaw ng Kongreso? Bakit sa opinion lang ng Pangulo ay sumuko na sila? At na-discuss ko na nga po, sinabi na ni Senador Juan Ponce Enrile, eksperto sa batas yan, matagal ng abogado yan. Impeachment proceeding ay konstitusyonal. Rule of law ay kailangang pinapairal. Hindi pwedeng iisang sektor lamang ang mag-amyenda ng batas or mag-amend ng ating saligang batas. At hanggat hindi yan a-amend, dapat umiiral yan. Iyan naman ang totoo. So tulad ng sinabi ko, dadami ang mga demonstration, dadami ang protesta na hindi natin pwede namang ipagbawal yan dahil karapatan nila. Yung freedom of the press, freedom of assembly, malayang paghahayag, malayang pagtitipon-tipon, sinasabi rin niya ng saligang batas. Yan po ang maaaring mangyari. So abangan natin ang aking mga channel. Suportahan po ninyo ako. I-like nyo at i-share po ninyo. Mag-subscribe po kayo sa aking mga channel, Mike Abi Opinions at yung MA Pinoy TV, isang channel pa natin. Susubaybay natin ang mga kaganapan. Pero tandaan nyo, ang batas ang ating pinaglalaban. Ang batas ang dapat sundin, hindi ang mga politiko lamang.